Luto tayo ng almusal, guys. Bumili ako kahapon, guys, ng pakbet. Bali, isang balot 30 pesos. Ang dami naman. Minsan sa baba ang binibili ko isang balot 10. Doon ako sa ibang market. Isang balot, guys, 30 pesos. Ang dami. Kaya sabi ko, ipakbit ko sana. Ang daming talong. Ayaw ko pa naman sa pakbit na maraming talong. Gusto ko yung kunting talong lang. Ang ginawa ko, guys, ito. Yung ibang nakaslice na talong, inano ko siya, biniboiled. Ano ba Tagalog sa boiled? Biniboiled ko siya, guys. Tapos, ito yung tirang pakbet. Kita nyo, guys, yan. Binabad ko muna sa, sa tubig. Kasi itong pakbit na to, lagyan ko ng manok. Yan yung pang lunch namin. Kasi yung mga anak ko, guys, nagigising pag walang pasok naman 12 o'clock. Kaya, lunch ko na yung lutuin yung pakbit. Kahit hindi naman sila kumakain ng gulay, guys. At least, nakakaano. Yung sabaw lang ba, importante yung meron namang masustansya na na mahigop. Ako kasi, guys, pag ito pala, ito na yung biniboiled ko na talong. Ako kasi, guys, nagsasalad ako ng talong, hindi yung iniihaw. Gusto ko yung salad na naka-boiled na talong. Kasi parang gusto ko yung luto na biniboiled ko. Gawin kong salad. Ito na yung ulam ko, guys, pang almusal ko. Gusto kong kumain ng talong, guys, basta wag lang siya sa pakbit. Gawin siyang salad o kaya torta. Yan, gusto kong kainin yan. Pero pag sa pakbit, hinihiwalay ko talaga, guys, nasasayangan ako. Kaya sabi ko, ang dami namang talong nitong binili kong pakbit. Halos sobra sa kalahati naman yung laman ng talong na yung kalabasa, sitaw at saka ang palaya, ilang piraso lang. Ang palaya nga, isang piraso lang eh. Kaya sabi ko, na lang ako. Gawin ko na lang salad yung iba. Para naman mas masarap yung almusal natin, guys. Ganito lang ako mag-salad, guys. Yung salad lang na suka lang ang nilalagay ko nito, guys. Tapos sibuyas, luya, kamatis. Ayun lang. Tapos almusal na. Diba, guys? Ganun lang kasimple yung luto. Kasi pag may edad na tayo, di na kailangan yung yung mga iba-ibang ulam dyan. Alam nyo, guys, dati, yung asawa ko kasi, guys, yung hindi pa nakatikim ng hospital, pag kumakain yun, wala siyang pakialam. Pag kumain siya, guys, mataba siya. Tapos, alam kong na siya, guys, yung high blood. Pero, hindi niya ina-acknowledge, guys, na high blood siya. Kaya nung pandemic nga, guys, hindi nga siya nagpa-vaccine. Kasi isa din yung takot siya sa injection. Kung may taong pinaka takot sa injection, guys, yun yung asawa ko, guys. Hindi talaga yan magpa-injection takot. Kaya nung pandemic, nasa Cagayan siya kasi andun yung negosyo namin before doon. Wala, hindi talaga siya nakauwi, guys, 2 taon. Kasi nga ayaw niya ang magpa-injection. Kahit sinasabihan siya ng mga kapatid ko. Sa Mindanao din kasi yung mga kapatid ko, guys. At saka magulang ko. Kahit may kapatid ako na medtech, may kapatid ako na nurse, magsabi sa kanya, guys, na kuya, ako na ang mag-injection sa'yo. Ayaw talaga niya. Magagalit. Tapos, siya, guys, alam kong high blood na siya. Di siya marunong mag-acknowledge na high blood ba. Ganon yung mga lalaki. And then one time, guys, yung asawa ko, guys, nitong 2024, may hika din kasi siya, guys. Hindi akalain na yung inatake siya ng hika ba.
The whole day guys, hindi ko makontak yung asawa ko. Galit na galit ako guys, ba't di ko siya makontak? Tapos nagsabi na lang siya mga gabi na, Han, andito ko sa hospital. Ang grabing taranta ko guys, imbis na galit ako, umiyak ako diretsyo kasi bakit nasa hospital yung asawa ko? Kasi daw hindi niya kayang huminga na, nahihirapan na daw siyang huminga. Naglakad daw siya guys, papunta daw sa hospital kasi sabi niya parang mamamatay na ako, sabi niya. Alam niyo guys, iyak ako ng iyak kasi sa Mindanao lang siya guys eh. Ando naman yung pamilya ko, pero 4 hours travel pa, matanda na yung mga parents ko, tapos yung mga kapatid ko working. Hindi siya lang guys, iyak ako ng iyak. So, nang time pa yun, hirap pa kami. Kasi after pandemic, nahirapan na kaming mag-recover sa negosyo eh. Ang bantay sa kanya guys, yun lang yung, meron kaming tauhan dati sa kumpanya guys na ano, yung talagang tinutulungan niya ba. Yun yung nagbantay sa kanya doon. Since guys, ayun, in short guys, nung hospital na siya, ano na siya, nagpapabipi na, nagpaganyan, ano na siya, very attentive na siya sa sakit na, kailangan ganito, uminom ng ganyan, para malaman yung sakit, ganyan na siya guys. Pero, yung pagkain niya guys, limited na talaga. Noon, pag kumakain guys, wala siyang pakialam sa kinakain niya. Basta kakain siya ng kakain, wala siyang pakialam. Tapos, alam ko namang may naramdaman na siya. Lagi kong sinasabihan, 1 cup of rice ka lang Han, 1 cup of rice. Nagagalit siya guys kasi, ano daw, yung tinitipid ko daw siya sa pagkain. Kaya ngayon guys, lagi kong sinasabi sa kanya na, hayaan mo na yung mga anak natin na mag-ulam ng masarap sa gusto nila. Tayo kasi may edad na tayo, may maintenance siya din guys, may maintenance na siya sa ano, sa high blood, tapos yung heart niya meron na ding something wrong na din. Kaya sabi ko sa kanya guys, hayaan mo na yung mga anak natin na kumain ng masarap kahit ano pa, pero hindi naman yung mga processed food talaga. Kasi sabi ko sa kanya, kasi tayo namang matatanda na, kumbaga tayo, tapos na tayong kumain ng masarap. Sabi ko ng ganun. Yung gusto nating kainin noon, tapos na. Kaya wag na tayong ano, yung sa Bisaya bitaw guys, maghangol-hangol sa pagkain. Lagi kong sinasabi sa kanya, tapos na tayong kumain ng masarap, hayaan mo na kung anong ihanda ko sa misa na ulam nating dalawa. Kasi kadalasan guys, iba yung ulam ng mga anak ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, hayaan mo na kung ano yung ihahanda ko sa misa, yun ang kakainin mo. Sabi ko nang ganun sa kanya. Hindi sa nagdadamot ako. Esensya naman ako bikita. Hindi sa nagdadamot ako. Pero kailangan maging healthy. Kasi alam nyo guys, noong unang panahon, pag tinatanong yung edad at ilang taon ka na, secret. Ganon di ba guys, secret. No? Pero ngayon, pag tinatanong guys, proud na nga 59, mahalapit ng 60 kasi ano daw. Kumbaga, naka-deadline na. Noong panahon, pa-secret-secret kung ilan ang taon para sabihin bata ka pa. Pero ngayon guys, pagdating ng 60, tuwang-tuwa na. 'Di ba? Iba na ang panahon ngayon. Ang ibig sabihin guys, hindi na talaga healthy lahat ng kinakain natin, hindi kagaya dati. Ikagaya naman natin dito, nasa subdivision tayo nakatira, hindi nga tayo kung wala tayong pera, o hindi tayo kagaya sa probinsya ba na kung wala man tayong pera, makakain tayo dyan sa tabi-tabi na ano. Kahit anong pwedeng kainin. Dito wala guys eh. Yung salad ko guys, kamatis, sibuyas, luya, yun lang. Tapos kunting 2 pirasong kalamansi para mawala lang yung ano, ibang amoy-amoy. Yan. Tapos itong talong natin guys. Ay, ang liit naman ng lagayan ko pala. Hindi ko naman ito maubos kaagad guys. Itong talong. Ang gagawin natin dito,
Mamigay ito sa kapitbahay. Ganun lang ako guys, namimigay talaga ako sa kapitbahay. Mamaya, di ko tinignan, may ano na pala no. Yan. Sarap ng suka ko eh. Yung suka ko puro sili na kunti na lang ang laman. Masarap to. Suka, asin. Tapos, naglalagay ba kayo ng paminta? Guys, ako kasi naglalagay ako ng paminta eh. Tapos, kunting bitchin. Ganun lang guys. Tapos, kunting asin. O diba, buo na ang almusal guys. Parang kulang sa suka. O tama lang. Ganito lang guys, oh. O diba? O, almusal na guys. Ganyan lang siya kalalaki ng talong ko guys. Gusto kong kainin ganyan lang. Almusal na tayo guys. Thank you po.